In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, and livening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be Sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. This season, Dayaw returns to a theme that we have explored once before. Sisidlan means vessel or container, but we have used to express our admiration for people and organizations that have devoted time and effort to containing, in their very beings, the important work of heritage conservation. This season, we take you to the far-flung areas into makeshift huts where this important work takes place. You will meet the cultural workers who interact with the indigenous communities, the elders who are the enduring vessels of traditional knowledge, the young members of the community for whom this precious knowledge is both a joy and a burden to bear. In these schools of living traditions, the past is a priority of the present and a challenge of the future. It started in 1995 when I was the head of the Subcommission for Cultural Communities and Traditional Arts. We thought that one of the best ways to preserve, to protect, to conserve our traditional heritage is by putting up some kind of a school, which we call School for Living Tradition, teaching the ways of the elders, their belief systems, their customs and traditions, their arts, and their rituals. And from then on, we identified more places where there were worthy living traditions. Now we have 21 existing and very viable schools for living traditions all over the country. These are very alive schools for living traditions. The province of Bulacan is more familiar to many of us as a seat of Tagalog culture. But in the foothills of the Sierra Madre Mountain live the Dumagat, an indigenous people whose traditional ways are closer to the animist, forest-dwelling Aita or Agta. The Dumagat has traditionally occupied the jungles and forests of Norzagaray, San Jose del Monte, and Doña Remedios Trinidad. Traditionally, a nomadic forest people, the Dumagat face the same problems that many of our indigenous groups must face: poverty, marginalization, the need for modern education, and yet, much of their knowledge of the forest and the rivers has sustained them and enabled them to survive.
in Sitio Iyak, Barangay Kabayunan. Salinas is the coordinator for the School of Living Traditions set up by the National Commission for Culture and the Arts. Dangan nga lang po ang SLT Dumagat ay may sentro po na pipiliin sa lugar po ng buong Dumagat, ng Bulacan. Kaya po dito napili sa Sitio Iyak dahil po sa kadahilan ng masigit po kasi kinakailangan dito sa pamayanang ito yung pagbabalik ng isang kultura. At nakita po namin sila Chieftain Alamang, yung pinaka-chieftain po dito sa Sitio Iyak, sa Maputi. At doon po namin siya nakausap at pati pamunuan niya, nagkaroon ho ng para bang isang aspeto ho ng kamalayan na subukan tong pagkakataon na to, na muli hong maibalik ang pamayanan sa pamamagitan po ng School of Living Tradition. Para ba may tubig? Kasi yung power bank His experience as a coordinator for this school has made him not just a keen observer of their ways, but a sympathetic member of the community. Panapanahon po ang pamumuhay, pero po sa ngayon, ang paraan po nila, nakita po natin kanina yung pagbubukawi, pagyayantok, at kung minsan po yung mga pananim po nila na mahango po doon sa lugar nila at ibebenta po, ilalako po sa palengke. Ano po yung pagbubukaw? Yun po yung mga uri po ng kawayan, yung kanina po na kinukuha po ng mga tao po dito. Bulto-bultuan po yan, kaso hindi po ganun kadalas yan. Kasi maproseso po yan may permit po kukunin pa, si katutubo, at sa tulong po ng kaduspan, livelihood na sama ng katutubo dito, maasikaso yun, at saka lamang po makukuha pag meron ng permit. Yung pagyayantok po? Pagyayantok din po, ganun din po. Ayun ho, in-order lang po sa kanila kung meron hong kukuha. Yan. Pero ang kadalasan po dito, yung isda at yung mga pananim po nila. The school is fairly new. The work of setting it up may have been an initiative of NCCA, but it is the community that must see to the school's continued development. Nakikita naman po natin yung unang-una po yung bubong po kasi dahil lona lang po ang naging alternatibo ng pamunuan at nung pag-uusap dito sa disenyo yan. Meron po naman na sapat na pondo na inabigay ang National Commission on Culture and Arts. Dangan nga lang po yung pagpasok po ng materyales dito sa NPC, doon po kami nagkaroon ng hindi gaanong pagkakaintindihan na kaya po na pinabalik naman po sa hardware, may storage fee rin na ipapato ang hardware. Kaya po nagkaroon lang po resolusyon ang pamunuan at yung NGO na Mahabi nga, kami nga po yon, na gumawa na po alternatibo at gawin lona na lang. Para po maiwasan lang po yung sa pag-ulan, mabasa yung mga bata. Yung iba hong materyales sana ho dyan, katulad ng flooring, may papasok na ho, kaso may limitasyon po, mayroon pong pagbabawal pang binibigay dito sa lupain na to. Yun po ay sa side na po ng National Power Corporation na nakipag-ugnayan naman po kami, pinapaunawan namin sa kanila kung ano po ba ang pamayanang kultural ng Sitio Iyak. Hard as the work may be in setting up the school, the community continues to try and improve the physical structure. But the School of Living Traditions is much more than just a structure, as we will witness.
Many of us judge a school on its physical appearance, on the structure that appears solid, polished, a fitting home for learning. These same qualities should not preclude our judgment of the schools of living traditions, for in these makeshift, oftentimes unfinished structures, vanishing aspects of a community's culture are being nurtured, studied, and passed on. From the language of leaves to other deeper aspects of language, music, and dance. These are the subjects that Dumagat youth learn about in the School of Living Traditions. Sa ngayon po, may mga tukoy po tayong tatlo na cultural master. Sa Karupan ni Aga, nandiyan po si Ate Maribik, si Jose. Tapos po sa lengguwahe, yung Diaman, si Ate Lukinda. At doon naman po sa administrating, si Tatay Rohe. Sila po yung pinaka mangunguna po sa mga katutubong magtuturo po sa mga kabataan. The most basic of these skills, the creation of fire. And the ability to cook without using earthenware or aluminum pots and pans is a must for every young Dumagat. Ito ang kultura natin na hindi natin dapat na malimutan. At titingnan din ninyo yung klase nung pagkulo nung iniluluto natin bago nyo itutuwad yung buho. At malalaman naman ninyo yung luto na. Kaya titingnan nyo, ay kagaya niyan, ala ng tubig. Itutuwad na rin yung ganyan. Yan, maiinin na yan diyan. Ito naman, pag ganito mabaga na, para maganda ang pagkakaluto, ayan, ikakalat natin yung baga. Kahit na hindi ikalat, itapat lang yan ganyan, maluluto yan ang ayos yan. Ayan. Basta aalagaan natin, huwag natin susunugin. Itinuturo namin sa inyo hanggat kami ay mga buhay pa. At papakatandaan ninyo yung mga itinuturo sa inyo at yun ang mas higit na mahalaga sa atin yung kultura natin. Huwag natin malilimutan. From the most basic of survival skills to the most expressive. Here, the clever use of leaves to convey messages of love demonstrates the ancient and instinctive Dumagat connection to the forest. Bakit dahon yung communication dati? Kasi po yung mga ninuno po namin ay hindi po kasi nakapag-aral. Kaya ang siguro po naisip nila sa mga dahong ito ang doon nila maipaparating yung damdamin nila sa bawat isa sa kanila. Kagaya po nung halimbawa sa kabilang ilog, yung kung kagaya ng lola, ibig niyang makita, may ipapadala po siyang mga dahon. Ay darating po naman yung lola namin, pero sa dahon lang po pinadala nung tiyuhin ko po. Yun po ang bali na nakita ko po sa kanilang
kinamulatan ko na po na ituturo na din po sa akin nung medyo matatanda na po sa akin na ang bawat isa daw po nito ay wag lang daw po namin yung parang ibasura. Kasi sa kultura daw namin ay ito yung bali isang salita na nila. Kaya doon po na itatanong ko po yung kung ano yung ibig sabihin po ng bawat isa. Ito po ay tibig. Ang ibig sabihin po ng tibig ay kuwan po tungkol po sa pag-ibig. Ito po naman ay pako. Ang ibig sabihin po naman nito ay pangako. Ang ibig sabihin po naman itong sakating ito ay igagapang po niya ang pag-ibig niya. Itong banaba, kakaba-kaba po yung kaniyang damdamin. Kuwan ho naman itong dahon na ito, kahit siya ay tinatawag na buho, ay buong buo ho yung pangako niya. Ang pag-ibig ko sa'yo'y hindi kukupas, ngunit ako'y lalayas dahil hindi ka tapat. Communicating with leaves is just one way that the Dumagat shows their deep connection to the natural world. From the forests and trees also came the bark clothes that they traditionally wore. Kami ay naabot ng bagyo sa gubat at wala na kaming maisuot. Binabakbak namin yung balat nito. Tapos saka pupukpukin dun sa bato para siya maging kayo. Ano pong tawag sa puno? Aga. Age. Yung age. Ganito po talaga ang amin. While it is reassuring that traditional aspects of Dumagat culture are taught in the school, other traditional knowledge systems are also explored. Here, the community learns arnis from a master. Yung kwento po sa amin, kung sila nakipagdigma, ayaw nilang mataboy na dito sa Sierra Madre, ayaw nilang mataboy pa. Dati dito sila sa bandang baba, nataboy na sila doon. Na sa pamagitan ng mga itak, mga pakikipagtagaan, ginamit na nila yung kanilang mga barato. Ngayon na nga, ginagawa niya lagi. Ano po yung kahoy na ginamit ko? Yan po yun. Bawat bahay po noong mga panahon na yun, ng matatanda, nakasuksok po, dalawang ganyan. Nakikita ko ngayon sa mga barangay tanod, meron silang ganun. Kaya pala kako yung matatanda namin meron, yung lang pinakatanod nila sa bahay nila. Pagkasarag mo, sabi, tera ka. Pwede. Basta tabi, birain ko yun, kakapesang gaya magwili, tapos ang tabuilo magwili niya, yung te. Yan. So, sugeb. Paistirit ka kung wala, tinatid na ito magwili. O, sasanggayan akong pambebira mo. Dapat namin isipin, may pinaglaban nila talaga yung kanilang
ang kanilang pamayanan. Pinaglaban nila itong bundok ng Sierra Madre ito na hindi na sila napataboy pa. Na hindi nang kailangan namin sa ngayon. Na wag na rin kami. Pero hindi naman po namin hinahangad na kami makipaglaban, makipagdigma sa mga dadanak ang dugo. Ayaw po namin yun. Pero isang paalaala na isang mensahe na nagpapatibay ng aming isipan. Kung sakali na dumating yung mga ganoong pagkakataon, pwede gamitin din namin yung mga ginamit nila. Life is hard in these mountains. The realities of marginalization and poverty are evident everywhere. What does a school of living traditions guarantee, except for a tenuous and delicate link to a past that is already gone? The Angat Dam project, which once promised a better and more inclusive future for the Dumagats, has sadly not lived up to its promise. Ilog po ng Angat na yan, dyan na po naliligo. At kadalasan po, dyan na rin po kumukuha ng tubig na mainom. May paraan po sila pagkuha ng tubig dyan. Pupunta po sila sa medyo gitna at ilulubog pa ho nila yung pinaka-container o timba o galon. Doon po sila sisid at yun po ang kukunin nilang pag-inom ng tubig. Mahirap po, kahit sabihin natin na yung paraan na yun ay ginagawa ng kultura nila, pero kadalasan po marami yung nakakasakit nga dito ng diarrhea o sakit sa tiyan, lalo na higit yung mga kabataan. Wala akong mapagkunan kundi doon lang ho sa ilog na yan. Simula po nang mapunta dito yung Angat Dam, meron naman nung silang magandang hangarin at simulain na naibigay ang pangako sa matatandang dumagat po dito. Dahil nga lang po yung mga pangako at usapin na yun, wala pong naibigay o naisulat patungkol po sa papel o dokumento. Kaya po pagkalipas po ng mga panahon na yun, nabaliwala po yung mga pangako na yun. And yet, the Dumagat keep on. It is truly their culture and their ties to the environment that keep the holy defiantly Dumagat. Sa totoo lang po, yung SLT na to, bago po sa mga magulang. Kaya nga po napag-uusap-usapan to at higit po na tinutukan po sa usapin ng mga kabataan. Ang response po ng kabataan po karamihan kasi po ay, meron po kasing aspetong may nagpabaya sa kultura. Kaya nga itong kalaga ng SLT din. Kumbaga kultura ko, pag-aaralan ko sa katutubong dumagat na kabataan. Kaya nagiging hamon to para sa kanila na nakagistan nila ay kakaunti na lang na kultura. Kaya po sa pagbabalik na to, ang pinakahamon po sa kanila, yung pagpupursige po ng mga kabataan talaga ngayon na magbalik sa kultura. Masdan mo anening kung saan darako, kung di sa larawan ng inyo kumbaro. And therefore, we really try to protect more those traditions that were in danger of extinction or vanishing traditions. That's what we prioritize. But even without funding from this source, there will always be set aside from the NCCA funding for this School for Living Traditions, even if it's smaller,
because this is already an institutional program of the National Commission for Culture and the Arts. Of what use is a school of living traditions in the face of so much neglect? I'm sure that you're asking that question right now. But another question begs to be asked. Given the harsh reality of their existence, do the Dumagat need a school of living traditions in their community? The answer, I would think, is yes. Yes, because it keeps their spirit alive. Yes, because it allows ties to a world and a culture that has been far more caring and nurturing than ours has. Yes, because it will nurture the strength to survive and to demand from our systems, our government, their inclusion in whatever progress we achieve. A school of living traditions is there. But where are the other benefits that the Dumagats are entitled to as citizens of this country? Only when we have successfully provided them an answer to these burning questions can we claim that we too have done our share in protecting Dayao, our knowledge, our pride.